Are you blessed? Amen. Hallelujah. Alam ko excited na ang ating speaker ngayong umaga. Mapalad tayo, palakpakan natin ang Panginoon. Mapalad tayo dahil meron tayong speaker ngayong umaga. Siya po isang one of the teachers of Sunday School. Siya po ay supportive lagi sa ating gawain. At siya po ay man of God ni Jesus. Please welcome, tinatawag ko si Brother Mar Pahar. Isa po yun, Pastor, sa pangarap ko noon, di ba? Laki pa ng buyon ko, sabi ko. Pag ako magliit-liit, makakapagtakin din ako. Ay, din ko rin ito sa akin. May bago po ba dito? Pakitas ng kamay, may bago. Ako lang ang nagtaas eh. Praise the Lord. Opo, welcome kapatid, sapagkat hindi po kayo nagkamali ng pinuntahang lugar. Nasa tamang lugar po kayo. Opo. Kanina habang nag-worship tayo, baka yung mga iba magtaka, bakit ganito mag-samba? Alam po ninyo, sa langit wala po tayong gagawin kundi magpuri. Mas matindi pa doon yung sigaw. Oo, kasi doon sa langit daw, Pastor, di pa ako nakarating doon, pero nasusulat din naman, na yung lahat ng mga anghel, kasama ng mga mananampalataya, ay talagang walang ginawa. Di ko alam kung may araw at gabi pa doon eh. Kasi the whole duration, kasi eternal, talagang ang ating gagawin ay pasalamatan at i-appreciate yung lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. At sa umaga pong ito, samahan niyo muna akong manalangin sapagkat kailangan natin idulog sa Diyos ang lahat ng ating gagawin, i-commit natin sa Panginoon. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kagalakan namin, Panginoon, na Ikaw ay patuloy na amin pong mapag-aralan, na Ikaw ay patuloy namin saliksikin, Panginoon, at higit sa lahat, nakilang Diyos sa pamagitan ng iyong salita, ay makilala ka namin, at kung ano pa, O Diyos, ang mga dapat namin gampanan habang kami naghihintay sa iyo. Purihin ka, nakilang Diyos, sa umagang ito, itinatalaga ko po sa iyo ang amin pong mga pag-aaral, at higit sa lahat, O Diyos, gawin mong bukas ang puso at isip ng iyong mga anak, at nang sa kayong dakilang Diyos, ang lahat ng amin pong matatalakay ay tunay na makatulong sa amin upang kami patuloy na tumatak habang kami naghihintay sa iyong pagbabalik. Purihin ka, Ama, sa umagang ito, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bahagi ng gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Minsan ako po ay nagsundo sa bunso kong anak sa Pantalan, galing ng Puron. Daming bumababa na tao. Normally, pag ikaw ay titingin sa maraming tao, hinahanap mo yung sinusundo mo, meron kang bilang ama, yung identity na sinasabi doon sa sinusundo mo. Na kahit hindi na sumigaw na, dito ako, kahit hindi na. Dahil ikaw bilang ama, makikilala mo siya doon sa identity ng iyong anak. Importante po yun at sa dami ng taong bumababa, palibhasa may nakita akong gwapo, sabi ko sigurado ko yung anak ko. Oo, kasi yung identity niya, gwapo. Oo, ako tatay niya, gwapo rin. Kasi yun sigurado ko yun. Yung mga iba kasi pangit eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang totoo, lahat naman ay gwapo. Tinanggap si Kristo. Pero pag hindi pa, hindi pa yun. Kailangan niya muna tanggapin si Kristo para patunayan siya ay gwapo, para siya maging tunay na anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ngayon, at tayo po ay dapat maunawaan yung kahalagahan ng covenant, yung tinatawag na tipan. Meron tayong tinatawag na lumang tipan at meron tayong tinatawag na bagong tipan. Yung tipan ay nag-originate, kung inyong maalala, mapapasa yung Genesis, ihanda niyo yung sarili niyo, siguro aputin tayo ng mga alas 3 ng hapon sapagkat mula Genesis hanggang Revelation po tayo, mahaba-haba ito. Siguro nag-almusal naman kayo kahit kape, okay na rin yun. Yung pong covenant, napakahalaga po yun. Sapagkat, kung babalikan nga po natin yung Genesis, ang covenant ng Diyos kay Noah ay yung bahaghari, rainbow. na unfortunately ginagamit ngayon ng ilang mga
tawag ito ng community sa ating lipunan ngayon, yung logo na yun, yung rainbow. Pero yun po ay tatak or covenant ng Diyos kay Noah. Dahil sabi niya, hindi ko na minsan pang gugunawin sa baha ang daigdig dahil sa iyo. Pagdating sa panahon ni Abraham, siyempre mas matanda si Noah kay Abraham, another covenant yung isinagawa sa lahi ni Abraham. Mapalad yung mga babae sapagkat hindi sila kabilang doon sa mga inuobliga na mag-undergo nung covenant, yung tatak. Sapagkat sa ating mga lalaki lang yung na-require plan. At yung po ay masakit. Pero kailangan natin i-undergo sapagkat yung na hinihingi ng tipan. Ito yung tipanan natin. Kung hindi ka nagkaroon ng ganitong tatak, hindi ka kabilang sa lahi ni Abraham. Ano yung covenant na yun? Pagtutuli. Hindi po yan parang joke lang. Napakahalaga po yun sapagkat yun yung covenant ng tao at ng Diyos through Abraham. In fact, yung covenant na yan, dumalo yan hanggang dito sa panahon ng ating mga apostol na nagkagulo sila sa iglesia. Dahil yung mga apostol, sabi nila, abay, kailangan din magpatuloy yung mga hintil. Hindi sila po pwedeng ibilang sa atin kung hindi sila tuli. Hindi kagulo. Sumasampalataya naman sila, pero talagang hindi naman sila kabilang sa lahi ni Abraham, and therefore hindi sila tuli. Pero pagdating doon sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng ating mga apostol, nangyari na sa pamamagitan ni Santiago, okay na yan. Kahit hindi sila tuli, ang importante manampalataya sa Panginoong Hesus. Yun na yung covenant natin sa ating kapanahonan, yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. So, ang dami yan. From Noah to Abraham at kay Moses. Sa panahon ni Moses, meron din po. Kung matatandaan ninyo, nung sila ay lumabas na ng Ehipto at sila ay nasa disyerto na, bago sila pumunta ng tumawid, papunta sa Jordan, pag-alis nila ng Ehipto, yung isang importanteng covenant ay yung umpong pagpapahin ng dugo sa mga hamba ng mga bahay ng Israelita. Kapag hindi nalagyan ng dugo ng tupa o ng kambing yung kanilang hamba, lahat ng panganay, maging sa hayop o maging sa tao, ay mamamatay. Kaya sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito. Ito ang ating kasunduan. Pagdaan ng salot na pumapatay, yung lahat ng mga may dugo sa pintuan ay hindi ko na papasukin. Lalampasan ko na. Kaya tinatawag ng Passover. At ito siniselebrate ng Israel hanggang ngayon, yung Passover na yun. That is another covenant between God and sa creation. Tandaan natin na tayo na mga hindi galing sa lahi ni Abraham, ang tawag sa atin ay hintil. Pero ang kagandahan, kahit hindi naman tayo lahi ni Abraham, nakapagtataka na sa kulturang Pilipino, almost 90% ay talagang nagpapatuli. Wala namang ibang bansa na ganun eh. Israel lang at halos Pilipinas lang ang may ganung kultura. Kaya nagpapatunay lang na tayo talaga ay isang close relative ng Israel. By history, kunting ano lang, para i-background ko lang, sapagkat tayong mga Pilipino ay galing sa lahi ni Joktan. Si Joktan ay kapatid ni Peleg. Si Peleg ang lulo ni Abraham. So, talagang close relatives tayo. At yung si Joktan ang pumunta dito sa East, sa atin sa Pilipinas, at siya yung lahi na pinagmulan ni Ophir, ni Tarsis, at saka ni Sheba. Ni Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan. May history. So si Tarsis is in the part of Mindanao, si Sheba is in the part of Visayas, si Cebu, ngayon, kung tawagin. And the Ophir is Luzon. Nabanggit yung Ophir, diba, sa
sa panahon ni Solomon na yung mga ginto na gagamitin sa templo ay galing sa Ophir or galing sa Tarsis. Dahil ito ang bayan or lungsod ng ginto ang Pilipinas. That is only a part of history, ika. Si Dan Fernandez nga ipinapanukala na palitan ng pangalan ng Pilipinas into Ophir para makabalik tayo sa original na pangalan natin. Si Congressman Dan Fernandez. Now, bakit ko binabanggit ito? Yung importansya po ng covenant, mga kapatid, ay napakahalaga, lalo na sa huling panahon. Kasi kung hindi po natin ito papag-aralan, hindi natin ito tatalakayin, baka sabihin natin na wala man yan. Sabi ko nga kanina, kung ikaw ay ama at kilala mo ang anak mo kahit malayo, hindi mo na kailangan maglagay ng karatula na ako ito, hindi na. Kasi kilala mo siya dahil anak mo. Ganun po ang ating kalagayan. Thank you, kapatid. Nasusulat din naman ang magbigay ng malamig na tubig sa isang lingkod sa pagpapalain ka ng lampas sa inaasahan mo. Okay? Pagpalain ka ng Diyos. Lampas sa inaasahan. Yung pong ating pong pinakamahalagang identity para maging bahagi po tayo ng lahi ni Abraham sa ating kapanahunan, ito po yung nire-require sa lahat. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born of water and in spirit, he cannot enter the kingdom of God. And therefore, sa ating kapanahonan, mga kapatid, yung mahalagang covenant between God and human being is to be born again in spirit. Sino po dito ang hindi pa born again? Lahat naman siguro, no? Kung bakit natin ito binibigyan ng diin, sapagkat sinasabi ko nga na ang tanging tatak na po pwedeng maging identity natin sa Ama ay ang Espiritu na tatanggapin natin. Remember na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sapagkat may certain group na binigyan ng parang special na pagtrato ang lahi ni Abraham. Kaya nga nagkaroon sila ng covenant, yung pagtutulik. At dumalo yan hanggang sa ngayon. Ang Israel yung pa rin ang kultura. Sapagkat yun yung covenant. Na kapag ka hindi ka tulad, hindi ka lahi ni Abraham. At tayo naman, sabi sa kasulatan, ay mapapabilang sa lahi ni Abraham sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa banal na Espiritu ng Panginoon. At kung wala sa atin ang banal na Espiritu, ay hindi tayo lahi ni Abraham. Hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. In the first place, tayo yung mga hintil, talagang wala tayong pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero dahil sa banal na Espiritu, natatanggapin natin, ito yung magbibigay sa atin ng karapatan na maging lahi ni Abraham. Kaya kung babasahin natin sa John 1:12, ngunit sa sino mang tumanggap at sumampalataya sa anak ng Diyos, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So napakahalaga po yung desisyon ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Ang problema, hanggang sa ngayon, hindi pa rin matanggap na ang Panginoong Hesus ang siyang tagapagligtas. Pansinin po natin ang Israel, hanggang sa ngayon, kagulo sila. Hindi pa rin nila maintindihan ang Hesus na binabanggit ay hindi man yan, anak lang man yan ng karpintero. Paano yan magiging tagapagligtas? Ay meron bang matinong na taong galing sa Nazareth? Yun yung mga pangungusap. Ibig sabihin may connotation na kapag ikaw ay galing sa lugar ng Nazareth, ang tingin sa iyo parang yung identity nila napakasamang grupo. Pasensya kung sino may mga taga-tondo dito,
Di ba pag ay aro, delikado na, taga-tundo yan eh. Parang may ganung connotation. Pero, dahil sa yung mga Israelita, ay sinusundan nila yung kasulatan, naligaw tuloy sila sa sobrang pag-aaral. Yung pinakang basic na dapat nilang paniwalaan, na hindi nila mapaniwalaan. Dahil ang kanilang pinaninindigan, yung kanilang kaalaman, yung kanilang pag-aaral sa mga kasulatan, at sabi nga ni Pastor kanina, sumubra. Yung kanilang pag-aaral, lumampas na ba? Yung kanilang inaasahang darating na tagapagligtas ay hindi nila nahagip. Sa halip, lumampas sa sobrang aral. Tayo hindi ko sinasabi na huwag natin pag-aralan ng salita ng Diyos. Ang sinasabi natin dito, kailangan maunawaan natin yung ating pinag-aaralan, yung kahalagahan ng ating pong mga tinatalakay dito, lalong-lalo na po sa huling panahon na ito. At nang sa gayon, dumating man ang Panginoon, ang sabi nga, di ba, bababa siya mula sa langit at sa alapaap, tayo ay kanyang kukunin, dadagiting, rapture ang tawag. Ngunit kahit kailan, hindi ka mapapasama sa rapture hanggat wala kang tatak or identity na, ito anak, ito kukunin ko ito kasi talagang masama na ang kalagayan ng mundo, kailangan kunin ko na ito. Pero yung kukunin lang naman ng Panginoon yung may mga tatak, yung tinatakan ng banal na Espiritu. Kaya napakahalaga po ng tinatawag na, kasi ang tawag mark, seal, or tawag nito, covenant. Kung wala po sa atin ang tatak ng banal na Espiritu, kahit na anong pagpapakabuti natin, ay hindi naman tayo magkakaroon ng tinatawag na pakinabang doon sa rapture. Kasi yun lang po yung titingnan eh. Kapag wala sa atin yun, hindi ka kabilang. Again, sabi ko nga kanina, sa lahi ni Abraham, kailangan tuloy ka. Sa kalagayan nila noon, parang ang hirap naman yun. Halimbawa, ipuprove mo na ikaw ay lahi ni Abraham. Kailangan mong ipakita pa. Parang hindi naman maganda. Pero sa atin, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, ang titingnan sa atin, yung siya nakakaalam ng kanyang Espiritu kung nasa sa atin. Kaya nga di ba doon sa Galatians, pag tinignan ninyo, 5:22, yung bunga ng Espiritu. And therefore, maaaring yan yung magiging batayan ng Panginoon pag, ito kukunin ko ito, ito hindi, kasi wala sa kanya yung aking Espiritu. Pag binasa niyo yung Galatians 5:22, siguro memorize natin yan. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kainahunan, pagtitigil sa sarili, the fruit of the Spirit. Siguro kung halimbawa, tayo naman ay bago pa lang, baka ilan pa lang nun yung bunga. Kasi hindi naman bigla ay nakatulad ng duhat na halos sabay-sabay mahinog. Yung bunga ng banal na Espiritu ay hindi naman bigla. Amat-amat man yan. Kasi kung titingnan natin yung buto na itinanim, tutubo, magkakadahon, didilig-diligan, ikukultivate, hanggang sa magbunga. Ang masakla pa, habang nagbubunga, hindi ka sigurado na kung ito ay mahihinog. Yung iba nalalaglag, tinitignan ko yung rambutan doon sa kapitbahay, di kagawa. Sabi ko, ang daming bunga. Pero ang dami rin laglag. Ganun po ang kalagayan natin eh. Maaaring tayo ay namumunga na, pero hindi tayo sigurado kung aabot sa pagiging hinog. Kasi iba naman, salbahe naman yung mga tinatawag na paniki. Hilaw pasigin ang kakit-kit doon sa taas. Kaya nagkakadalag yung iba. Minsan ganun din sa bahay, di ba? O kaya sa loob mismo ng church. Ikaw yung nakakalaglag ng bunga ng Espiritu ko. Di ba parang ganun? Okay. Huwag magkakalit yung mga may asawa. Sasabi, ikaw talaga yung nagpapalaglag ng bunga ng banal na Espiritu sa akin. Naranasan mo yung cellphone. Naranasan ka rin. Isig yun. O kahit naman yung babae, di ba? Talagang inuukos mo ang bunga ng banal na Espiritu sa akin. Kaya minsan may nalalaglag.
Nag-aami si Pastor na nakakaranas kami. Noon yun. Hindi pa pastor si Pastor yun. Ngayon hindi na. Talagang sila yung nagkukultivate, sila yung nagdidilig upang yung bunga talagang totoong mahinog. At pag nahinog yun, saka malalaglag at mamumunga, tutubo at mamumunga ulit yun. Dapat ganon. Hindi nalaglag yung bunga natin. Ang tawagin niya sa Bicol, payog. Na payog, di ba? Hilaw pa, nalaglag na, hindi may tutubo. Nila pag-asa yun. Pero yung mga paniki, huwag naman nating awayin. Kasi sabi ng Panginoon, kahit yung mga ibon na yan, pag kinain niya yung bunga, ihahati niya doon kung saan parte ng bundok, magugulat ka bakit may bayabas doon, wala ka nagtanim. Kasi yung mga paniki, yung mga kumain ng mga buto-buto, tutubo din yun doon. Kaya nga minsan, nagkukwentuhan tayo, ang ganda-ganda ng church na ito, tapos biglang nagkakagulo, nagkakahati-hati. Huwag kayo magalit. Roma 8:28 yun. Kasi kung portable na tayo, halimbawa, di na tayo magsikilos, ito lang inaligtas yung compound ng tabang. Eh, paano naman yun sa una-unahan? Pero kung dahil sa nagkaroon ng mga parang pangit na tingnan, pangit na sitwasyon, kung yung mga yan ay hinog na, pag nadala sa isang lugar, sigurado tutubo at mamumunga rin yun sa lugar na yun. Kaya magtataka ka pagpunta mo ng isla, sino nakarating dito, pastor? Bakit may mga born again na dito? Baka may mga nalaglag din doon, no? Na mga buto. Kasi ganun ka pa. Kapag ang banal na espiritu ay nasa sa atin na po, huwag tayong magtaka sapagkat yung identity natin, kahit kailan, hindi mawawala. Pansinin nyo, halimbawa sa isang institusyon na kayo ay kabilang, pag nakita niyo yung isang tao, lalo ikaw ay ganun din, born again ka rin, masasabi mo, bakit itong tao ito parang laging nakangiti? Anong meron dito? Huwag nyo nang hanapin sa akin kasi ipinanganak na ako sa sama ng loob, kaya hindi ako masyadong nangingiti. Kasi kung palangiti pa ako, baka mas maganda pa kaya Ate Christy humanga sa akin, di ba? Kaya okay na to sa akin, okay na to sa akin. Kaya maganda na yung, hindi si Ate Christy patunay naman, di ba, Pastor John? Kaya okay na sa akin ito. Eh kung lagi pa ako nakikita tulad ni St. Paul, kahit saan mo makita, parang nakatatak na sa kanya. Pag makita mo sa mall noon, laging nakangiti. Anong meron dito? Kahit hindi siya magsalita, alam mo, may espiritu ng Panginoon ito. Kasi isa doon sa bunga ng espiritu, yung kagalakan. Ang walang bunga ng banal na espiritu sa kanila, kagalakan, kailangan party-party, di ba? May mga tugtugan, may mga inuman. Doon lang sila nagsasabi na may kasayahan, may kasiyahan. Sa atin hindi. Kapag ikaw ay na-born again, nasa iyo ang banal na espiritu. Kahit saan ka man pumunta, mapapansin at mapapansin ka ng tao. Unang makakapansin sa'yo, siyempre may katulad mo na mayroon din espiritu ng Panginoon. Lalo na kung medyo ginulat mo, makikilala mo, di ba? Meron yung, may ganon. Pero yung iba, praise the Lord, hallelujah. Yung iba naman, piyay ka. So, makikita mo kaagad yung pagkakaiba. Kaya napakahalaga, kahit na hindi, sabihin natin, magkaroon ng rapture ngayon, purihin ang Diyos na ubus na tayo dito. Magtaka man yung iba na saan na itong mga tao dito, di wala naman. Pero yung atin po kasing pinag-uusapan ngayon, kailangan na yung covenant na iyan ay hindi mawawala. Hindi natin i-ignore. Pag natataka na po, nasilyuhan po yung kasunduan, kailangan manatili ka dyan. Sa Jeremiah chapter 10, kung babasahin ninyo, ang lahat ng bansa ay naging tawag ng tampalasan. Dahil sa kanilang patuloy na pagsamba sa Diyos-Diyosan at hindi nila kinikilala ang Panginoon. Kaya nga, di ba doon sa John 3:16, kaya nga, ang Ama ay nagpadala ng magtutubos ng sanlibutan. Sino nakaka-memorize yung John 3:16? Wala na, no? At least mayroon isa, si Pastora. Wala naman siguro. Memorize na simula kasi nung tayo nasa maliit pa, itinuturo na sa atin yan, di ba? Yung kahalagahan ng John 3:16 na yan ay ini-enjoy at pakikinabangan natin hanggang sa dumating ang Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that those who believe in Him
shall not perish but have everlasting life. Totoo po yun. At pagdating doon sa 3:16, 18, ang sabi doon, ngunit ang wala o ang hindi sumampalataya ay mananatili sa kanya ang galit ng Diyos. Kaya doon sa Jeremiah 10, ang galit ng Diyos ay nandoon sa lahat ng bansa dahil sa kanilang pagsamba sa ibang Diyos. Di ba sa Exodus 20, yung 10 Commandments, huwag kayong gagawa ng ibang Diyos at duduhuran sapagkat ako'y Diyos na mapanibubuin. Yung kabuuan ng mga tao halos talagang hindi kilala ang Diyos. Kaya nga si Abraham lamang yung kanyang kausap at sa pamagitan ni Abraham yung kanyang binhi ang siyang magtutubos ng sanlibutan. Hindi na magiging requirements yung kasi tatakman tawag niya sa Bicol, pagpapatuli. Hindi na ni-require. Kundi yung banal na espiritu na ang siyang magiging tanda ng lahi ni Abraham. And therefore, kung nasa sa atin na ang tatak ng banal na espiritu, tayo na ngayon ay kabilang sa lahi ni Abraham. So wala nang pinipili. Babae, lalaki, anumang grupo ka, basta ang banal na espiritu ay nasa sa iyo o nasa sa atin, kabilang na tayo sa lahi ni Abraham at makikinabang sa pangako ng Diyos kay Abraham. Yung lahat ng pangako kay Abraham, mai-enjoy na rin natin. Dahil sa Panginoong Hesus. Dahil sa kanyang Espiritu Santo na siyang tinanggap natin, na siyang pinakatatak natin sa covenant natin sa Diyos. Kaya may pag-asa na tayo sa rapture. Okay na yan. Ang kailangan lang, yung ating bunga, yung bunga ng banal na Espiritu, ay mapapanatili, mahinog. At oras nito yung nahinog, bumagsak man sa lupa, tutubo muli yan. At sa pamagitan ng ating pagiging Kristiyano, yung ating binabanggit na pagkahinog ng banal na Espiritu, itanim din natin sa iba. Huwag nating suluhin. Huwag nating ipagdamot. Ibahagi natin. Go ye therefore into the whole world and preach the gospel and teaching them to obey all my commandments, and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yun ang hinihingi sa atin. Yung bunga ng banal na Espiritu ay mahinog. Yung kanyang salita ay may pangaral natin sa iba at tayo magpatuloy upang madatnan tayo ng Panginoon na namumunga. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na sa maikling bahagi ng aming pag-uusap, ng aming pag-aaral. Naway makatulong ito, Panginoon, na pahalagahan namin, O Diyos, ang aming pong tinanggap na tipan, Panginoon, mula sa aming Panginoon Diyos. Lobin mo, Diyos, ng iyong banal na Espiritu na aming tinanggap bilang tatak sa aming Panginoon ay patuloy na mamunga at magkaroon ng panibagong bunga, Panginoon. At kami, O Diyos, ay madatnan ng tunay nga na nagpapatuloy sa paglilingkod, pangangaral, pagbabagi ng iyong salita. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, sa kalayaan, sa kagalingan, sa pagpapala, sa kalakasang tinaglay namin sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Purihin ka, O Diyos, pagpalain mo ang gawain ito na inyo pong pinagkatiwala sa inyong lingkod, Pastor John Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin. Ingatan, Panginoon, sa lahat ng pagsubok ay aming pong mapagtagumpayan. Salamat po, Ama, sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Magandang umaga po. Maraming salamat.